Maayong adlaw, class. Welcome balik sa ato ang recorded lecture. Sa atong previous discussion, atong nasabtan nga ang ethics sa teaching profession dili lang about technical competence, but more importantly about relationship. It is also about responsibility as well as a moral accountability. Ako ang gi-emphasize nga ang teacher is not only a transmitter of knowledge, but also a moral agent of social leaders nga naay dako nga influence sa students, pamilya ug community. Mao nga karon ato ning i-connect ang ethics sa atong next nga lesson, which is the 4 Filipino core values. Aron mas mahimong meaningful ug contextual ang atong pagsabot sa moral education. Now, let's begin here. The Department of Education in the Philippines identifies 4 core values that define the moral framework of the Filipino learners. We have makadiyos, makatao, makakalikasan, and makabansa. Sa Pilipinas, no, ang Department of Education nihatag og upat ka core values nga mao ang naghulma sa moral framework sa mga learners, no? Mao ni ang makadiyos, makatao, makakalikasan ug makabansa. These values reflect the cultural, spiritual, and social identity of the Filipino people. Kuni nga mga values, dili lang basta listahan sa mga ideals, kundili nagrepresentar ni sa atong pagka-Filipino, sa atong kultura, pagtuo ug sosyal nga identity. Integrating ethical principles with these values allows educators to cultivate holistic and contextually relevant moral education. Now, kung ato ning i-integrate sa ethics, mas mahimo natong holistic ang education. Meaning, dili lang siya focus sa intellectual development, kundi appeal ang moral o personal formation sa learners. At the same time, mahimo pud siyang contextually relevant kay nakaangkla siya sa tinuod nga kinabuhi o kultura sa mga estudyante. Now, let's begin with the first values. We have makadiyos. Okay, padayon ta. Makadiyos refers to a deep sense of spirituality, faith, and reverence for the divine. Kung atong tan-awon ang makadiyos, kini nagpasabot sa lawom nga spirituality, lawom nga pagtuo ug pagrespeto sa atong gituuhan nga Ginoo. Ethics in relation to makadiyos recognizes the transcendent dimension of human existence. Dili lang ni siya limited sa religious practices, no? Sama sa pag-ampo, kundi paglakip usab sa mga values sama sa gratitude, humility, integrity ug respect for life. It invites educators to reflect on the sacredness of life, the dignity of every person, and the moral accountability of human actions. Sa perspective sa ethics,
no? Ang makadiyos nag-remind nato nga ang kinabuhi adunay transcendent dimension, meaning dili lang kakutob sa material nga aspetos kinabuhi, kundili naatay spiritual nga kahimtang. Now, for teachers, being makadiyos does not necessarily mean promoting a particular religious doctrine, no, but fostering spiritual values such as compassion, forgiveness, honesty, and hope. Ethical teaching inspired by makadiyos nurtures inner discipline, moral courage, and a sense of higher purpose. It encourages learners to see education not merely as a path to personal success, but as a vocation of service to others. Para sa teachers, ang pagkamakadiyos dili kinahanglan no nga magtudlo og specific religious doctrine. Na religious education na dili na sa values education. Kundili mas importante ang pag-cultivate sa gitawag nga universally acceptable nga values nga bisan og mapamuslim ka, katoliko, saksi, you still accepted it as a fact and as a values. Sama sa compassion, oh, dili man ni siya sa katoliko lang, naa ni sa uban pod nga relihiyon. Forgiveness, dili lang ni siya sa mga Kristiyanos, no? Honesty og hope. Kung ang teacher, no, ug ang iyahang teaching nakaangkor sa makadiyos, makatabang kini sa pag-develop sa inner discipline sa students, sa iyahang moral courage ug sense of higher purpose. Dili na lang ni no tan-awon ang edukasyon isip paagi para sa personal success. Kay tinuod no, we wanted to have personal gains, kundi ato ni siyang tan-awon ang pagka-teacher isip usa ka vocation to serve, bukasyon sa pagpaambit sa imuhang kahibalo, sa imong pagkatao, ang pagserbisyo sa uban ug paghatag og positibong kontribusyon sa society. No, pagkaanindot, very beautiful kaayo kung ma-integrate nato ang pagkamakadiyos diha sa ato ang pagtudlo. Now, padayon ta. On makatao. Makatao centers on respect for human dignity, empathy, justice, and solidarity. No, sa laing bahin, ang makatao nag-focus sa respeto sa dignidad sa tao, empathy, nibati ka sa kasinatian sa ubang tao, justice, kaangayan ug solidarity, nakig-unong ka. It calls for sensitivity to the needs, rights, and struggles of others. Ethical principles such as respect, fairness, and beneficence find profound expression of this value. Kini nga value ang pagkamakatao nag-remind nato nga ang matag estudyante adunay kaugalingong kahimtang, background ug struggles nga kinahanglang sabton ug respetuon. Ang ethics ug ang makatao nagtagbo sa mga prinsipyo sama sa fairness, respect ug beneficence. Unsa man ning beneficence? Ang pagbuhat og maayo alang sa uban. Beneficence. Now, for this particular recording and for your participation, I want you to write in the chat box for your participation kung unsa ang imuhang nahinumduman, no? Nga nabuhat sa imong teacher nga maayo alang kanimo. Ang pagbuhat og maayo alang sa uban, it's called beneficence. So think again of a teacher, of your previous teachers nga nagbuhat og maayo alang kanimo ug dili nimo malimtan. Let us proceed. In education practice,
Makatao demands inclusive pedagogy, culturally responsive teaching, and compassionate discipline. Teachers are called to recognize the diverse backgrounds, abilities, and circumstances of learners. Ethical educators create safe spaces, where students feel valued, understood, and empowered. By modeling empathy and fairness, teachers cultivate a culture of care that promotes emotional well-being and social harmony. Diha sa education setting, no? Ang makatao, nagpasabot nga ang teacher kinahanglan mag-practice of inclusive pedagogy, pagtudlo, no? Pedagogy means the art of teaching, culturally responsive teaching o compassionate discipline. Dili pwede nga pareho ra ang pagtan-aw sa tanan nga mga learners, no? Kinahanglan i-recognize ang ilang diversity sa abilities, ilahang experiences ug ang ilahang needs. Ang teacher, isip usa ka ethical teacher, maghimo og classroom nga safe space. Safe space diin ang tanan makabati, makasinati nga they are being valued, no? Usa ka lugar diin ang estudyante mubati nga sila nasabtan ug empowered. And in that manner, they feel that they are being valued. Pinaagi sa pag-model sa empathy ug fairness, ang teacher makatabang sa pag-develop sa culture of care sa classroom nga nagpalambo sa emotional well-being ug social harmony sa mga learners. Now, dili na ko tas-on ang akong recording. I'll be recording the last two values, ang makakalikasan at makabansa in the next recording, no? But I would like to end this lecture with saying ang atong nakita, no, nga importante ang pagkamakadiyos ug pagkamakatao, no, ug naghulma sa ethical teaching practice. Kini nga duha ka values nagtabang nato sa pag-focus sa spirituality ug sa relasyon sa ubang tao. Apan dili ni kumpleto ang atong discussion sa Filipino core values. Again, sa atong sunod nga recording, atong hisgutan ang duha ka nabilin nga values. Ang makakalikasan ug makabansa kung unsaon nato pag-apply ang ethics sa atong responsibility sa kalikupan, sa atong environment ug sa atong nasod. Daghang salamat. Hopefully you learn something sa akong recording karon. Padayon tas pagkat-on nga adunay kasing-kasing ug adunay pagtan-aw sa atong mga ginikanan nga nagpaeskwela kanato. That would be all. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.